Ayun, good morning, good morning, good morning, good day all mga katambay. Ang oras natin ngayon ay 9:45 na ng umaga. Sa petsa na September 12, 2025. So, ayun, Matthew 21 verse 22, pray, believe, receive. So, ayun. So, yun mga katambay, at maglalagay lang muna ko ng tabing dyan. So, yun. Magbubukas pala ng blinds. So, yun. Nadagdag sa intro ko yun kanina. Yung Bible verse. Siyempre, hindi lang naman sa outro yung babanggitin yung Bible verse, pati sa intro. So, yun. At magkakape lang muna ako. So, magtatanghalian na rin. Kaya hindi na ako nagluto ng almusal. Paalala lang sa mga bata manonood dito Huwag kayong gagamit ng gunting or scissors. Magpatulong kayo sa mas nakakatanda sa inyo. Kasi pwede kayo mapahamak. Ako nung bata ako, kamunti ka na kung mapahamak yan.
So yun mga katambay, yun. Kapay lang muna. Almusal ko saging. Nga pala, kailangan ko nang mag-contribute ng pangkuryente dito sa bahay. So, yun. So yun, kwento lang mga katambay. So yun. At yun. Anong pa sasabihin ko? So yung bukas muna ako ng electric pan ng init eh. So, nagtataka kayo kung ano yung tumutunog na yon pagka binubuksan ko yung electric fan. Ito yun oh, pakita ko. Yun oh, ito yun. Yan. Yan. Yung tatak niya, Westinghouse. May tubig sa ilalim. Diyan sa gitna ng LEC, bumubuga yung usok. Ngayon, hindi mo na siya nalalagyan ng tubig kasi naubos na yung scent niya. Pero may scent yan. Parang ionizer. Yan o, Westinghouse. Ano siya? Kumbaga, hindi naman siya aksayado sa kuryente. Itong electric pan na to, nung naninirahan pa ako sa Bulacan, sa tatay ko, umuupa kasi tatay ko doon. Dumating sa time na wala nang pang-upa kasi nawala na nga ng trabaho yung tatay ko. Malilipat sa iba. Ay hindi pala mawawalan. Ibig kong sabihin, mawawala siya doon sa lugar na yon kung saan kami umuupa. And then, lilipat kasi siya ng Bataan noon. Di sabi ko, bili muna ako ng electric pan. Di sakto may dumaan na mangbubote. At ito nga nabili ko sa mangbubote.
marami na akong napalitan sa electric pan na yan. Yung motor, tapos yung bushing, shafting, yung capacitor. Nabili ko siya kahit sira. Lang. Nagagandahan lang kasi ko sa kanya eh. Nangasal lang kasi ko sa kanya. Although napapabayaan ko na siya, hindi ko na siya nalilinisan dahil may iba akong inaasikaso. Pero ngayon hindi na ako busy, matututukan ko na siya, malilinisan ko na siya. So, ayun. Yun ang kwento ng electric pan na yan. Kung bakit ko siya hindi ko siya ginangkuli. Kasi iyan yung kahit nabili ko yan sa mangbobote, kahit second hand ko nabili yan na sera, may pa rin siya, may memorable pa rin sa akin. Kaya sabi nga ng tatay ko noon, ibenta ko na sa junk shop kasi nabili ko sila eh. Pero sabi ko, memorable sa akin yan. Ito pa nung pala nito. Ano to? Bakit ito? Kasama ba to? Oh yan, kasama yan. Kala ko may Tonight with Talk Show na naman si Kuya. Kaya tayo ng breakfast. Diretso branch na kayo? Branch na lang tayo. So, ayun mga katambay, kwento ng electric pan na yan, yung pinakita ko sa inyo kung bakit kinip ko siya, kasi memorable siya sa akin. Although sira siya nang nabili ko, pero nung pagbili ko na yun, may alaala. So, sabihin ko sa inyo, alaala. Sa akin, hindi gano alaala yan. Konti, kalahati lang. Sa first owner daw, maraming alaala yan. Buti, na kwento sa mangbobote, yung alaala na yun. Yung electric pan na yan, niregalo daw sa kanila yan. Nung niregalo daw sa kanila yan ng first owner. Nung kasal. Tapos, gumagana pa lahat yan, ayos pa. May takip pa yan sa gitna noon na malaki. And then, dahil sa electric pan na yan, masitsado sila na nag-grow yung business nila. Ewan ko anong business na yun, hindi ko na tinanong. Sabi ko, memorable. Bakit hindi pa naayos? Sabi sa akin. Sabi sa akin ng mangbobote. Nagkwentuhan pa kami ng mangbobote. Binigyan ko pa siya ng kape nun. Nagkwentuhan pa kami. Bilisan mo dyan, kakain na ako eh. Tagal mo. So, yun.
Tuloy ko yung kwento sa spot ko. So may spot ako rito. So yun, tuloy ko yung kwento about sa electric pan na yun na Westinghouse. Kaya daw binenta ng asawang babae kasi naghiwalay sila ng asawa niyang lalaki. So, ayaw niya nang maalala yung Tagal na chismis yan. yung ayaw niya nang maalala ng babae yung sa asawa niya. Binenta na yung electric pan sa mangbubote. Siguro kanda baksak nadulog na yung takip sa gitna. So yun kwento sa akin ng mangbubote. So ako binili ko as hindi pagkakitaan. Binili ko as personal gamit ko. Kahit siraman siya, nakitaan ko siya ng potential. Nakitaan ko siya ng potential. Uy, maganda to. Konting ayos lang to. Gaganda na to. Yun ang akala ko nung una, konting ayos lang. Konting ayos lang. Tumagal ng 2 linggo. Pero, nung hindi ko na kaya, dinala ko na sa repair shop. Binantayan ko maigi kasi may trust issues na ako sa mga repairman eh. May trust issues na talaga ako eh. Kaya binantayan ko maigi. Hindi ako umalis kahit gaano katagal. Binantayan ko talaga. Kahit nilalamok na ako sa labas ng store, talagang nakaupo lang ako doon. Tinitignan ko. So, yun. Sinabi sa akin ng gumagawa, motor na bushing tsaka shafting. Sabi ko, ganun ba? Magkano magagastos? Sabi sa akin, sir, nasa 450. Hindi, sige, bayad ako. Pinagawa ko. Pinasabay ko na rin yung capacitor. Ayos pa naman capacitor niya, mahina lang. Pinasabay ko na rin. Hindi yun, capacitor niya nasa loob ng electric man mismo. Babaklasin yung buong tornilyo. Ang daming tornilyo na 10. So ginawa, yung motor may space pa dito. Doon nilagay sa likod yung capacitor. So yung capacitor na original doon sa board, hindi na inalis. Kumbaga, disconnect na lang yun. Kasi daming tatanggalin tornilyo 10. So, nagmamadali na nga kami kasi hapon na. Kung maaga pa sana ako dumating, sana na itama.
Pero nawala, nandyan na yan, okay na yan. Tsaka ako din naman nagsabi yun. So yun ang kwento ng electric pan na yan. Yung Westinghouse na yan. Nung wala pa yung Westinghouse na yan, may binili pa ako. Nung wala pa yung Westinghouse na electric pan na yan, may binili pa akong isang electric pan. At ito yun, yung best house. Yan. So, bali dalawa na electric pan ko nun. Ito, yung electric pan na to na Sopitech. Hindi to personal. Kumbaga, binili ko to para siya gawin at ibenta. Pero ngayon, nagbago isip ko, hindi ko na siya ibebenta kasi ang ganda ng hangin eh. Ang ganda ng result ng ginawa ko sa kanya eh. Hindi ko siya dinala sa repair shop. Ako mismo naggawa. Tines ko yung motor nung pagkabili ko. Sabi, sa tester hindi na nagre-react. Sabi ko, sira na yung motor. May reservang motor ako, kasize ng motor na ito, small. Ito yun, pinalit ko. Tapos bago ko binuo, nilinisan ko muna yung bushing, shafting, nilinis ko muna. Pero capacitor niyan, nung tinanggal ko yung motor, sinama ko na. Kumbaga, ng shaft ko na yung motor. Ang may reserva kasi kung motor na may bushing, ay na may capacitor. So yun, bali bili ko dati sa motor na yun is 400 kasama capacitor. Westinghouse kasi kaya mahal ang motor nyon, malaki motor nyon. Ito maliit to, yung Sopitech. Ito naman isang electric pan ko na to, yung Hanabishi. Gumagana yan gumagana yan. Nakailang baksak na yan, nadulog na nga yung plastic sa loob. Ginawan ko na lang ng paraan para makabit ko yung cover na bakal. Kasi pag hindi ko kinabit yung cover na bakal, delikado kasi yung hélice niyan bakal. So, delikado. So, gumawa ko ng paraan. Ginawa ko, nagbutas ako sa parte ng plastic na nakakabit sa motor. Doon ako nagtornilyo ng 6. Kaya, itong electric pan na to, marami na rin pinagdaanan to. Pero, hindi siya sira, buo siya. Ang problema niya lang, nag-crack yung paa niya. So, maingay siya pagka pinapaandar. So, gagawin ko dyan, bibilan ko ng paa ng stand.
katulad ng ganito sa tripod ko. Bibilan ko siya ng ganito. Itsurang tripod. Yung kung usong electric pan ngayon, yung mga stand pan, yun, yung pan yun. Pagka may nag-ikot ng mangbobote, bibilin ko na eh. Para maikabit ko lang dito eh. Kasi sakto yung pagkakabitan eh. So, yun. Itong electric man na to, hindi pala to, yung onion, electric fan. Matagal na to, tsaka hindi ko to nabili. Dito na to sa bahay since pandemic pa. Hindi ko yan nabili. Hindi ko na matandaan kung saan galing yan. Basta hindi ko yan nabili. So may apat pa akong electric pan na binigay na lang kasi wala na akong pang-ayos ng motor. Karamihan doon sa apat na binigay ko, sila ang motor. Wala na akong pang-ayos nun ng motor kasi wala nga akong budget nun. Kaya pinamigay ko na lang. Nagkamali nga ako dun nung una sa apat na electric pan na yun. Inorderan ko pa siya sa Shopee ng pang-industrial na kapasitor. Hindi industrial yung apat na yon. Yung isa, yung 20 inches na electric pan. So yun. Sa tatay ko naman binigay yun, yung yung 20 inches na puting electric pan na yun. Hindi ko na napicturean yun eh. Tapos yung wall pan na napulot ko lang sa basura na wall pan. Bago pa kapastol yun, bago pa yung yung switch yun, bago pa yung tali yun na dihila. So binigay ko dyan sa kapitbahay ko. Tapos yung dalawa, hindi ko na matandaan kung saan ko pinamigay. So, yun. At kape muna ako. So, yun lang kwentong electric pan. Kung paano sa akin napunta si Westinghouse,
si Best House, tsaka si Sobitech na electric pan. Tapos, yung binigay kong 4 na electric pan. Ano yun? Dalawang wall pan yun. Tapos, yung isa hindi kilalang brand eh. Yung star na tatak wall pan. Yung swing niya wala na sa taas, dila na lang. Yun ang pinamigay ko. Tapos, yung isa, yung Hanabishi na wall pan. Tapos yung isa, ganito rin electric pan na maliit. So, siya, Mitsutech na maliit na electric pan. Tapos, yun nga yung Hanabishi na 20 inches na puti. Yun naman, yung 20 inches na Hanabishi na yun. Ang nakinabang doon is yung tatay ko, sa kanya ko binigay. Sabi niya, sige ako na bahala magpaayos. Kasi walang-wala na ako nun eh. Para maayos yung mga 4 na electric pan noon eh. So, no choice ako, binigay ko na. So, yun, tapos na ako magkape. So, yun. So, yung mga katambay ko, hugasan ko na yung mga baso. Nasunog yung red. Hindi yan sunog. Huwag mong kakayurin ko yan. Bibigay ko sa aso yan. Okay. Sandok lang hugas. Huwag na. Pag mababali yung sandok pagka pinangkayod mo dyan. Ako nang bahala dyan. Okay. Dumating ba sa kamay ng accordion doon? Mamaya kung saan dumating yun. Alam mo yun. Di pangalan yun. Naka-rehistro yun. Actually, yung well na yan, sinama ko sa tomato. Hindi niya talaga well yan. Yung well ng aircon ni manok dati yan. Na matigas. Inayos ko. Diyan ko nilagay. Para kung malayo man, Naiilang ako lagi dyan sa ano. Hindi ako makakilos ng mabilisan eh.
mag-aabot na ako ng pangkuryente kahit 100. Nabara mo ulit to. At mahugasan mo yan. Mamaya natin magbibigay ng kanin. Madami pa yung kanin ngayon. Parang bagong sain ko kagabi. Itong kanin niya talaga ngayon. Kala ko kasi white rice sinasain mo kanina, kaya nasabi ko na magsasangag ako. Oto! Masasabon mo ito. Oto! Itong isang sando, sabon mo ito. Toti! Toti! Hindi na to, mahirap tawagin eh. Mabuti naman at nalinisan mo pala yung banyo kahapon. Ito mo, te, magandang tingnan. Nga, nung boss ko nga doon yung ano eh. Eh, bakit naman inubos mo? O Kon- ngayon, konting- ito naman ang project mo ngayon. Ayan o, naninilaw o, paligid o, hanggang dun o. Ha? No problem yan. Okay, no problem. Sige, gawin mo yan. Ayos yan. Oti, kain ka na. Sige na. Kainin mo itong saging na hinog ha. May binigay nga sa akin saging na berde. Hinog na rin yan. Sino nagbigay niyan? Si Tita Ami. Ang dami natin saging. Masarap nga sana ng saging na ano oh. Hinog. Kaso bawal daw sa akin ng saging na hinog na hinog eh. Kasi sobra daw sa sugar kung Toti, kumain ka na. Naman yung nakakainis ka naman, Toti eh. Ang arte-arte mo eh. Toti, kumain ka na. Eh yung nagpapag-video. Kumain na kayo. Nakain ka doon? Kung gusto mo ba at paliban ng luto, meron ditong ano, mamon. Mon. May umubos ng Mon chocolate kagabi. Sino kaya yun? Ikaw, ilang kanain mo? Ang dalawa. Kumain ka na, Toto. Kumain ka na, Toti. Imbes na ipang-service ko yan si Big Big, gawin kong rolling store yan. Di ba kuya, ano yun? Pangalan ng tatay mo? Ha? Ano ko sa inyo? Rolling business, gagawin ko yan. Reseller ko ng ano, chicken pastel. Pag may nagpa-service, tatanggalin lang yung mga kahoy na mesa.
Mhm. Napagpalit yung dalawang Scotch Brite. Sige na, kain ka na. Kain ka na. Huwag ka na maarte, baka sapat na kita. Yan ang bilang Mexicano. Kumapit ng gusto yung red rice. So yun mga May katambay. in-order akong rice cooker. Dadating na yun. Ngayon, Oo. Yung pambayad ng jaja. nasan? Nasan yung pambayad? Nasan may? Wala akong pang-abono dyan. Yung ulam, hanggang mamaya pa natin ulam. Nasan yung pambayad? Mamaya na nga. Sana sinabihan mo magtanong si Panginoon kung paano gagawin sa kalimutan sa mga usap mo. Ay, Nga pala, hindi kakasya puting well na yan. Sa haba nun. Sila tetamain hanggang sa inyo. huwag ka naman problema doon. Ako nang bahala doon. At yung gagawa ng bahala doon. Hindi iwanan na yan yung puting well. O, ito yung pera 3,100 ko. 3,000 po ha. Baka mawala mo to ha. Nandito lang po. Doon yung lagay sa makina. Bakit ito? Nagaling makuha ko. Dito siya, Lika. Ah, Ito dito nakasuksok Ayun na. oh, sige. So yun, at lobat na ako mga katambay ka. Mag-charge lang muna ako. So ayun, at nag-decide ako na dito na lang pumwesto sa dulo. Kasi para ha? Wala na. Lahat okupado. Yung kulay dilaw na galing galing balko.
Yung pinang ano ko sa CCTV dati. Yung sa kwarto nyo, dalawa extension doon. Kung gusto nyo, dalhin nyo yung extension ni Badong na yan. Yung nasa ceiling fan. Nalipat na nga, kulita. Naitap na. Toto? Mamol, may tira-tira. Kinain niya kaso may tira.
So, yung mga katambay ka, tapos ako. So, hindi ko na maipapakita sa vlog yung paglilinis ko ng paligid ng lababo. Kasi napakahaba na nitong vlog natin na to. So, yun mga katambay. Yun. So, yung mga katambay, dito na ako magpapaalam. So, yun. At, yun. So, ang oras natin ngayon is, ano na, 10:50. So, yun. Sa petsa na 12 ng September 2025. So, ayun. Nabang-abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe. God bless. And then, bye-bye. Matthew 21 verse 22, pray, believe, receive. So, ayun at bye-bye.